Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Sa isang beach sa Southeast Asia, daan-daang tao ang nagsasaya nang biglang may dumating na isang malaking alon at ang lahat ay kailangan tumakas. At makalipas ang ilang sandali, ang tsunami ay tumama sa lungsod at rumagasa ang tubig sa mga establisimento. At 3 minuto bago mangyari ang malaking sakuna, si Pang ay nasa crocodile transport truck na pagmamay-ari ng kumpanya ng Chow. Ang lalaki at ang kanyang partner ay patungo sa Chinatown nang harangin sila ng grupo ng mga nagpro-protesta na binubuo ng mga lokal na residente. Sinisisi ng mga aktivista ang Chow Industries sa pagkaputol ng supply ng tubig at kuryente sa kanilang lugar, at isa sa kanila ay si Chow Ho na anak ni Pang kasama ang kanyang mga kaibigan. At dahil sa galit, sinubukan ng lalaki na kunin ang batang babae pabalik sa kanilang bahay. Ngunit tumansi si Chow Ho na sumama at sinabing dahil 18 taon na ito, maaari na siyang gumawa ng kanyang sariling desisyon. At pagkatapos 1 linggo lang nangyari at napansin ng grupo ang paparating na tsunami, sinubukan ng lahat na tumakbo ngunit mabilis silang inabutan ng tubig. At lumipas ang ilang minuto, ang ilan sa mga nakaligtas ay naghanap ng paraan upang makalabas sa mataas na tubig at hinahanap ni Pang ang kanyang anak nang ibinunyag ng truck driver na ang buwaya na kanilang dala ay nakawala sa hole nito. At nang makita nito si Chow Ho, sinuri ng lalaki kung ayos lang ang bata, at tinanong ni Mao kung bakit tila hindi sila nakatanggap ng anumang babala ng paparating na tsunami, at naghinala ang lalaki na ang amo ni Pang ang may pananagutan dahil dito. At sa mga sandaling yun, ang buwaya ay umatake sa una nitong biktima. At nang makita na nila mo ng babae, inutusan ni Pang ang lahat na huwag gagalaw upang hindi sila mapansin ng nilalang. Subalit nang mapansin nito na papalapit ang buwaya sa kanya, naghanda ang driver na sa lagayan nito, ngunit nagbago ang kanyang isip nang napagtanto nito na nabigo ang nilalang na maramdaman ang kanyang presensya. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumayo, kung saan ang metal na hawak niya ay tumama sa isang rehas at ang ingay ay umakit sa predator. At habang nilalamon ng lalaki ang iba pang nakaligtas, ay sinubukan na buksan ang pinto sa palengka at halos nagawang makapasok. At si Mao ang tanging naiwan habang sinusubukan itong kunin ang kanyang mga gamit na naiwan sa bisikleta, at nauwiwi nito sa paglamon sa kanya. At matapos na lamunin ito, sinubukan ng nilalang na salakayan ng loob ng tindahan upang tapusin ang mga tao sa loob, ngunit inatake ito ng grupo na nagtulong upang pigilan ito makapasok. Kaya ang nilalang ay humanap ng ibang paraan para makapasok at pinagmamasdan ng mga biktima nito mula sa bintana. Samantala sa Kapitolyo City ay pinigan ng mga press na magpadala ito ng tulong sa mga nabiktima ng tsunami, at sinabi ng lalaki na nagpadala ito ng rescue team sa baybayin. At nang tinanong kung ano ang halimaw na humahabol sa kanila, sinabi ni Pang na ang pangalan ng buwaya ay Gustavo, at dahil nakalamon na ito ng daan-daang tao, nakilala na ito bilang hari ng mga gaso. At ayon kay Pang, ang kanyang amo ay natagalan upang mahuli ito at nais itong dalhin sa Chinatown para gawin itong isang landmark. At nang marinig ito, kumuha si Mao ng isang kutsilyo at sinabing tatapusin ito ang hayo. Gayunpaman, pinigilan ito ni Pang na umalis dahil maglalagay din ito sa buhay ng iba sa panganib, at kung ang buwaya ay makakapasok, ang lahat sa loob ay lalamunin ito. At sa kabila nito, determinado pa rin ang lalaki na sundan ang kanyang plano, at binyantaan si Pang na hayaan siya, at sa mga puntong ito lumapit si Chow Ho upang subukan na pigilan ng kaibigan, at natamon ito sa kanyang mukha. At dahil nagalit na nasaktan ang kanyang anak, inatake ni Pang ang lalaki at tinulungan ang kanyang anak. At dahil sa takot, si Chow Ho ay nagsimulang dumanas ng asma, at sinubukan ni Dr. Chen na pakalmihan ito nang biglang narinig ng lahat ang malakas na ingay at napagtanto na ang salamin ay nagsimulang mabasag. Kinuha ni Xiao Jimmy ng isang diving goggles at inilagay ang ulo sa ilalim ng tubig upang tignan kung ano ang nangyayari. At sa mga puntong ito, napagtanto ng grupo na ang buhaya ay sinusubukan na basagin ang salamin upang makapasok sa loob, at napunta sa isang konklusyon na ang tanging pagkakataon na mabuhay ay sa pamamagitan ng pagpunta nila sa ikalawang palapag. At dahil lahat ng pinto ay sarado, nagkaroon ng ideya si Mr. Lee na gamitin ng tubo upang pumunta sa opisina ng lugar upang kunin ang susi.
At sa mga sandaling yun nagalok si Mao na gawin ang trabaho at sinabi ni Chen na sasamahan niya ito sa kabila ng pakiusap ng kanyang asawa na huwag itong umalis. At dahil umaasa na makakahanap ng lunas para sa kanyang anak, nagpasya din si Pang na sumama. Habang nagbabantay si Mao upang pigilan ng buhaya na lumapit, naghanap si Chen sa mga aparador at pagkatapos na makakita ng asthma pump, mabilis niya itong binigay kay Pang. Pagkatapos ay gumapang ang lalaki sa tubo upang ibigay ang gamot kay Mr. Lee at hiniling na bantayan nito si Xiao Hu. Pagkatapos ay bumalik ito sa opisina at naghintay habang hinahanap ni Chen ang susi, at nang makita, umakyat ang doktor sa hagdan at muling bumalik sa tubo. Nasa likod nito si Mao, ngunit napansin nito ang isang paggalaw mula sa tubig at naghanda sa pag-atake. At sa mga puntong yun, ang lalaki ay nilamo ng buhaya at tinulanggan ni Pang ang doktor na makabali. Gayon pa man, bago pa nito mailigtas si Chen, kinagat ng nilalang ang binti nito at dinala siya nito pabalik sa tubig. At dahil natakot, kinaladkad ni Pang ang kanyang sarili pabalik sa bodega habang sinusubukan na iwasan ang pag-atake ng nilalang. At nang makabalik ito sa grupo, kailangan niyang ibalita ang nakakakilabot na balita, na nabigo ang mga kasama nito na makaligtas, at si Mrs. Chen ay nabalisan nang malaman nitong wala na ang kanyang asawa. At sa kabila na alam nitong daan-daang tao ang nangangailangan ng tulong, si Xiao Wu ay nanananghalian ng tahimik sa kanyang mansyon. At doon dumating ang kanyang sekretarya na may dalang balita na ang buhaya na kanyang nahuli na patungo sa Chinatown ay nakawala, at nilalam ng lahat nang makita nito. At sa halip na mag-alala ang lalaki, ay natutuwa pa sa balita nang matuklasan niya na ang lahat ng mga sumasalungat sa kanyang demonstrasyon ay naging biktima. At pagkatapos, sinabi ng babae na ang kanyang amo ay nakatanggap ng isang mahalagang tawag at inabot ang telepono upang makausap nito ang isang kasosyo sa negosyo. At nang marinig nito ang boses ng negosyante, sinabi ng Amerikano na ipinagmamalaki nito ang paraan ni Xiao Wu sa pagharap sa kanyang mga kalaban dahil ginamit nito ang isang sakuna upang tapusin sila. At landi pa ang ilang oras at kumbensado si Pang na ang kanyang boss ay magpapadala ng isang team upang iligtas sila. At nang makita nito ang ilang lalaki na papalapit sa lugar, ang lahat ay nagsimulang kumatok sa salamin upang yumangi ng tulong, ngunit ang mga lalaki ay mas interesado sa pagnanakaw sa lugar kaysa iligtas ang mga tao. Gayunpaman, ang isa sa mga rescue team ay lumapit sa tindahan, inatake ito ng nilalang at ang isa sa kanila ay tumakbo pabalik sa bangka, ngunit nilamon din ito. Si Xia ay ang tanging nakaligtas at sinubukan na magsagwan palayo, gayunpaman inatake ng buhaya ang kanyang bangka at nagawang mabasag ang salamin ng tindahan at nagbigay ng daan sa kanya upang makapasok. Pagkatapos ay sinira ng buhaya ang bangka at nahulog si Xia sa tubig, at dahil sa kawalan ng pag-asa ang lahat ay umalis sa lugar, at sa halip na sundan ng grupo, nagpasya si Mrs. Chen na manatili at isinara ang pinto sa pagdatangkang ikulong ang nilalang sa loob kasama siya. At sa paraan na ito, magagawa ng babae na bumili ng oras para sa kanyang mga kasama na makatakas. At sa labas, habang sinusubukan nilang iligtas ito, narinig ng grupo ang babae na nilalamon at nakita ang kanyang dugo na tumatagas sa mga pinto. At sa mga oras na nawawalan na ng pag-asa ang lahat na makaligtas, sa sakuna narinig ni Pang ang isang chopper na papalapit at umakit sila sa isang bubong ng gusali upang humingi ng tulong. At mabilis sila nakita ng co-pilot na nagnanais na simulan ng pagligtas sa kanila, gayunpaman ang piloto ay nakatanggap ng utos mula kay Mr. Xiao Wu na bumalik kaagad at nagpa siyang sumunod dito. At dahil sa galit sa pag-uugali ng kanyang kasama, nagpa siyang co-pilot na mag-record ng video ng mga nakaligtas na humihingi ng tulong at planong dalhin ng footage sa mga media. At dahil nalilito, tinanong ni Xiao Wu kung bakit sila inabandona at sinabi ni Pang na baka puno na ang chopper. Gayunpaman, ang team ay malapit nang bumalik upang iligtas sila. Ngunit dahil umuulan ng malakas ng grupo ay kailangan maghanap ng masisilungan at pumunta sa ikalawang palapag ng isang bahay upang magpalipas ng gabi. Nang biglang pumasok si Xia sa silid at ipinaalam sa kanila na tumataas ang level ng tubig na siyang magpabilis sa pagdating ng buwaya. Kaya sinabi ni Mr. Lee ang pag-asa nila upang makaligtas ay pumunta sa tangkan ng tubig na nagsusuplay sa lugar na sa kabutihang palad ay hindi malayo. At matapos na etali ang isang bato sa dulo ng tali, sinubukan ni Xia na ihagis ito sa tangkan ng tubig, ngunit hindi ito nagtagumpay.
At pagkatapos nagpa siya si Jiming na subukan ang kanyang kapalaran at mabilis na tinamaan ang kanilang target. Mabilis na itinali ni Shia ang kabilang dulo ng tali sa isang metal na tubo at si Pang ang unang tatawid at binuhat ang kanyang katawan sa tali hanggang sa marating nito ang kabilang panig. At sa kalagitnaan nawala ng lalaki ang kanyang sapatos at muntik nang mahulog sa tubig ngunit nagawang gumapit muli at ligtas na narating ang Toray. At pagkatapos ay si Xiaowu ang susunod at napansin ng dalaga na mahirap gumapang sa lubad habang umuulan lalo na't napagtanto nito na ang buwaya ay nasa ilalim niya. At nang mapansin nito na ang tubig ay tumataas ng napakabilis na wala ng pag-asa si Shia at matapos na itulak nito si Mr. Lee humawak ito sa lubad para tumawid kahit alam nitong nasa gitna pa lamang si Xiaowu. At dahil dito mabilis tinulanggan ni Jiming ang kanyang ama at hinawakan ng matanda ang tali, upang tigilan nito na maputo. At sa kabilang panig hawak ni Pang ang kabilang dulo at galit na makita ang sinusubukan ng lalaki ihulog ang babae upang makatawi dito. At dahil sa bigat ng dalawang katawan nauwi ang tali sa pagkales nito at nahulog si Shia sa tubig. Malapit na rin mahulog si Xiaowu ngunit nagawa ni Mr. Lee kasama ang kanyang anak na kunin ang tali at buhatin ang babae. At sa mga puntong yun si Shia ay nagpupumiglas at sumisigaw ng tulong at nagawang maakit ang nilalang sa kaparehong oras. Ngunit hindi nagtagal bago inatake ang lalaki at ang kanyang katawan ay pinaghiwa-hiwalay ng nilalang. At nagawa ni Xiaowu na manatiling nakasabit at sa tulong ng kanyang ama ay nagawa nitong marating ang Toray. Habang ang isa pang tsunami ang paparating mayroon lamang silang oras para makatawid ang isang tao. Kaya kinumbinsa ni Mr. Lee ang kanyang anak na maunang tumawid at nangakong hahanapin agad siya nito. At sa kabila ng paghihirap nito sa pagpapalim nagpa siya si Jim nang nasundin ng kanyang ama at umakyat sa tali upang maabot ang kabilang panig. Samantala ginamit ni Mr. Lee ang lahat ng kanyang lakas upang hilin ang dulo ng tali at pigilan ang kanyang anak na mahulog sa tubig. At ngayon ang matanda na lamang ang natitira at iginiit ng grupo na subukan nitong iligtas ang sarili. Ngunit alam ni Lee na wala na silang oras at bago tanggayin ang tsunami iniling nito kay Pang na protektahan ang kanyang ana. At habang ang footage ng mga nakaligtas ay naglalabasan ng senador ay dinumog ng mga media upang gumawa ng aksyon at si Xiaowu ay inakusahan ng media na mastermind sa nangyaring pagkamatay ng mga residente. At nang malaman na lulubog ito kasama ng negosyante nagpadala ang senador ng bagong rescue team upang iligtas ang grupo. At dahil dito lumapit ang babae at ibinunyag na dahil sa mga sabi-sabi ang presyo ng stock ng kumpanya ni Xiaowu ay bumaba. Kaya inutusan ng negosyante ang kanyang sekretarya na hanapin ang lalaking lumabas sa video para maging saksi ito sa bagong kwentong balak nitong gawin upang linisin ang kanyang pangalan. Ang tatlo ay nakaupo sa loob ng ilang oras at naghihintay na iligtas sila at si Xiaowu ay nagsimulang maniwala na hindi na sila makakaligtas. At sa kabila ng hindi kanais-nais na sitwasyon ng kanyang ama ay nanatiling naniniwala na sa lalong madaling panahon sila ay maliligtas at nangako na siya ay mabubuhay pa ng maraming taon upang makita nito ang kanyang anak sa kolehiyo at magpakasal at magkaroon ng mga anak. At pagkatapos ng ilang minuto habang sinusubukan ni Pang na aliwin ng batang babae, isa pang chopper ang dumating at sa pagkakataon na ito ang piloto ay naghagis ng ladder upang ang tatlo ay makaakyat. Gayunpaman sa mga oras na marating nila ang sasakyan lumitaw ang buwaya at kinuha ang tali at mabilis na lamusong ang nilalang at tanayla ang ladder sa ilalim ng tubig. At sa mga sandaling yun ang chopper ay nag-destabilize at nagsimulang mawala ng balansi at pagkatapos ang tatlo ay nadulas at nahulog sa tubig. At habang nasa ilalim nakita nila ang chopper na sumabog at nawalan ng malay si Pang. At nang magising ito ang lalaki ay nasa loob ng isang ambulansya sa tabi ng kanyang boss at tinanong kung nasaan si Xiaowu. At sa mga sandaling yun sinabi ni Mr. Xiaowu na makikita ni Pang ang kanyang anak, ngunit kailangan muna nito gawin ang isang pabor. Pagkatapos ay sinabi ng negosyante na ang kanyang empleyado ay kailangan managot sa pagputol ng signal at pagpapaantala ng babala ng tsunami sa mga residente ng lugar ng Chinatown. At bukod pa dito, kailangan din managot ni Pang sa pagpapakawala ng buwaya na nagdunot ng maraming pinsala sa panahon ng baha. At dahil nalilito pa rin sa mga narinig nito,
Hindi tinanggap ng lalaki ang kasunduan ngunit sinabi ni Xiaowo na ito lamang ang paraan upang makita muli nito ang kanyang anak. At nangako ito kapag pumayag ang lalaki makakatanggap din si Pang ng malaking halaga ng pera na kayang bayaran ang kanyang mga gastusin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. At pagdating nila sa lungsod ang negosyante ay tinanggap bilang isang bayani at dinumog ng mga tao na humahanggas sa kanya sa pagligtas nito sa mga tao na nakaligtas sa tsunami. At nang tanungin tungkol sa nilalang na kumakain ng tao, sinabi ni Xiaowo na nagawa itong mahuli ng kanyang tauhan at ipinakita sa lahat ang buwaya na nakakulong sa isang hawla. At pagkatapos ay ipinakilala nito sa lahat ang salarin sa pagpapakawalan ng nilalang. At sa puntong ito nabigyan ng pagkakataon si Pang na humarap at sinabing siya ang lalaki na humihiling ng tulong sa video na nag-viral sa internet. At sinimula nito ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng pagsabi na siya ang may pananagutan para sa pagtakas ng buwaya at ang pagsasara ng signal sa Chinatown Tower. Gayunpaman pagkatapos inihayag din nito na ang may tunay na salarin ay si Xiaowo na ginawa ang lahat upang gawing miserable ang Chinatown upang masakop nito ang lugar. At sa mga oras na yun isang audio ang na-broadcast sa mga loudspeaker ng lungsod na naibunyag ang pag-uusap na ginawa ng negosyante kung saan binintaan siya nito at pinilit ang lalaki na magsinungaling. At dahil mabilis na umakyat ang senador sa stage at ibinunyag na siya ang nasa likod ng recording at pagkatapos ay inutusan nito ang mga pulis na arestuhan ang lalaki. Ngunit bago pa ito po sa sanbamawa si Xiaowo ng isang desperadong hakbang at gamit ang isang remote control binuksan nito ang hawla kung saan nakakulong ang buwaya. At dahil sa takot ang mga tao ay kailangan tumakas upang maiwasan silang labunin ng nilalang. At bago pa maaresto si Xiaowo tinatanong ni Pang kung nasaan ang kanyang anak at sinabi ng negosyante na siya lamang ang tanging nakaligtas. At habang nasa lansangan ng buwaya si Pang ay nagdadalamati nang malaman nito na wala ang kanyang nag-iisang anak na babae. At sa puntong ito nagkaroon ng isang ideya ang lalaki na gamitin ang tracker ng kanyang telepono upang subukan na hanapin ang relo ni Jingying at nalaman na ilang metro lang ang layo nito. At nang magising nito si Xiaowo ay walang ideya kung nasaan nito at halos hindi makatayo upang tignan kung buhay pa si Jingying. At sa kabila ng mga sugat nito sa kanyang tiyan humihinga pa rin ang lalaki kaya nagsimula itong sumigaw upang humingi ng tulong nang marinig nito ang boses na nagmumula sa itaas. Nang biglang nakarinig ang babae ng isang ingay at napagtanto na may papalapit sa kanila kaya sinubukan nitong gisingin ang kanyang kaibigan upang pareho silang makatakas. At dahil hindi tumatayo nagpa siya itong kaladkarin ng lalaki sa isang sulok at nagulat na makita ang kanyang ama na papalapit. Mabilis na lumapit ang babae upang yakapin ang kanyang ama at humiling ng tulong upang dalhin si Jingying sa ospital dahil siya ay lubhang nasugatan. At habang papalas sila sa lugar narinig ng mag-ama ang buwaya na papalapit at sinubukan nilang magdago. At sa mga sandali nito humiga ang hayop upang magpahinga at ang grupo ay dahan-dahan na gumapang kasama si Jingying. At habang papalas napansin ng nilalang ang kanilang presensya at sinubukan silang salakayan ulit. Gayunpaman muli nakatakas ang tatlo at naipit sila sa mga tubo habang ang buwaya ay sinusubukan silang lumunin. At sa mga sandaling nito sinabi ni Pang na aabalahin nito ang hayop at hiniling sa kanyang anak na tumakas kasama si Jingying. Sinubukan ni Xiaowo na pigilan ng kanyang amang ngunit determinado ang lalaki na iligtas siya kahit kailangan nitong isakripisyo ang kanyang sariling buhay. At upang parangalan ng sakripisyo ng kanyang ama, kailangan ipunin ni Xiaowo ang kanyang lakas ng loob upang tumakas kasama ang kanyang kaibigan habang ang braso ni Pang ay nilalaman ng buwaya at kalona na putol ito. At pagkatapos muling hinabol ng nilalang ang babae at si Pang ay muling tumayo upang ipagtanggol ang kanyang anak. Gayunpaman bago pa nito matamaan ang nilalang nagawa siyang itapon ng buwaya gamit ang buntot nito. At upang mailigtas ang buhay ng kanyang ama at tapusin ang buwaya kinuha ni Xiaowo ang isang metal at ginamit ito upang tusuki ng bongon ng nilalang sa panahon ng pag-atake nito. At ngayon na wala na itong buhay sinubukan ng babae na tulungan ng kanyang amang ngunit hindi na gumigising si Pang. At tila si Xiaowo lamang ang nakaligtas at napagtanto nito na nawala sa kanya ang lahat ng taong mahal niya.
At sa mga sandaling ito naaalala ng babae ang mga masasayang panahon na kasama ang kanyang ama at nagsisi sa mga nangyari. At landi pa ang 12 buwan at si Jing Ying ay namumuhay kasama si Xiao Wu at kasama si Pang ang tatlo ay bangguan ng isang pamilya at nagawa ni Xiao Wu na makapasok sa kolehiyo at nagawa din ni Pang na makasama ang anak sa bagong yugto ng buhay nito. At habang nakatingin sa larawan naalala nito ang mga kaibigan niya na nawala sa tsunami at nagpapasalamat na nakilala niya ang mga ito. Salamat sa panunod. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.